Hello, what's up mga kumare kuntigang? Another day, another pampaswerte naman po tayo ngayon mga kumare kuntigang. Kasi for today's video po, may pag-uusapan tayo sa napaka-interesting na topic. At ito po may kaugnayan po sa pagkontra sa mga sinasabi mga negativities at kamalasan na maaring umaatake sa loob ng ating mga tahanan. At may nagtanong po sa atin mga kumare kuntigang tungkol po sa partikular na halamang ito na saan ba daw po ang mainam na lokasyon o dapat paglagyan nito mga kumare kuntigang? Kasi ang tinutukoy po natin dito ay yung sinasabing napaka-powerful po na pangontra sa mga sinasabing mga negativities, yung mga gawa ng tao, yung mga elementals, mga maligno, mga impacto. Kapag meron kayo ito dyan sa mga bakuran po ninyo, dyan sa mga bahay nyo, mawaward off natin sila mga kumare kuntigang. Ano yan? Yung po tinatawag na luyang itim. Luyang itim. Opo, hama kumari kuntigang. Ito po, nasa tabi ko siya. Ito na po, hama kumari kuntigang. Marami na tayong mga video na na-share po dito tungkol po sa topic natin sa luyang itim. Pero ngayon po, ito po meron pa tayong dadagdag na mga kaalaman at ideas tungkol po sa luyang itim. Kasi batid nyo po ba, hama kumari kuntigang, nakabukod sa puto po'y napakainam pong pangontra sa mga sinasabi mga negativities na yan. Ang luyang itim din po'y mainam din pong panghikayat ng mga positive energy para kayo po makaakit ng mga sinasabing swerte sa bahay nyo. Kaya dapat po, tama po ang lokasyon na paglalagyan nyo po ng mga luyang itim nyo dyan sa mga bakuran nyo, hama kumari kuntigang. Saan ba? Ganito po. Halimbawa kayo po merong mga halamang luyang itim. So ganito po ang itsura ng luyang itim. Dalawang klase po ang ipipicture po natin ngayon na variety po ng luyang itim. Yung po ating tinatawag na ito po, ang ating sorsogon na variety na luyang itim. So ito po yun. Ganito po siya. Mapansin nyo, ganito po ang puno ng luyang itim. Para siyang nagba-violet-violet. At dalawa po ang kulay niya. Sa ibabaw po ay kulay green na maberde-berde. Green na maberde-berde. Green. At sa ilalim naman po, tingnan nyo, para siyang nagba-violet na parang nagmamaroon-maroon. Nagmamaroon-maroon. So, opo, ito po isang klase po ng luyang itim. At ito po, aking luyang itim nito ay galing pa po ito sa Pangasinan. Kasi ito po ay iniregalo sa atin ni Madam X. Ito na yun, Madam. Oh. Kaya lang, parang namamatay siya. Parang natutuyo ha, makumari kundi yan. Kasi alam niyo po ba, ang mga luyang itim po napaka-sensitive. Kapag kayan po hindi magandang pwesto niya, kapag kaayon sa pwesto niya, yan po ay namamatay. Saan bang tamang lokasyon po at tamang lugar na dapat paglagyan natin ng luyang itim? Mainam po hama kumari kuntigang sa ating mga bakuran kung tayo po magtatanim ng luyang itim. Maganda po yung itinatanim diretsa sa lupa na malapit po sa ating mga main gate. Ay, ano ba yan? Ay! Impacto talaga kaya Ay, mga pusa. Ay! Dala-kada! At si Magdalena, si Dodonyo Claudia, naghaharutan naman mga impacto talaga kayo Nadidisturb ako. Nadidisturb ako, mga kumari kong tigang. Leche, mga pusa dito. Kanina, si Magdalena, yung mga ledger doon, yung aking mga, libro, ay pinagtatastas, ginaingay, at ikinalat sa lupa. Ay nako, sabi ko, buwisit ka, baka ito pinagkakalat yan. Yung mga libro ng, BIR. Ayun, kinalat ka kanina, nire-review ko yon yung mga dati kong mga, mga libro. Sinira, ginat-ngat. Ayun, pinukpok ko nga ng walis. Ay, ipakpok talaga? Umungay ngayon yan. Inaaway kasi si Milagros, sinahabol niya si Milagros. Si Milagros kasi yung lalaking pusa, yung anak ni Ligaya Shabu. Busit na busit si Magdalena. Lagi niyang hinahagad, lagi niyang, binubuli niya. Ay! Mga lintik kayo talaga Ang init na nga Naku po. Ayan, wala tuloy ako Ano ba topic natin ngayon? Yung luyang itim. So, ito po, luyang itim. So, ang tamang lokasyon po kasi ng luyang itim, hama kumari kuntigang, sa ating mga tahan, sa ating bakuran, ito po maganda po ilalagay natin sa ating mga main gate. Malapit po sa mga main gate natin, sa entrada ng bakuran natin, o malapit sa mga main door. Ito po yung main door namin. So, dito nyo siya ilalagay. So, pagpasok po ninyo, dapat na andito siya sa harapan po ng pintuan po ninyo.
Kasi halimbawa, kayo yung mga laging binibisita o yung puntahin ba kayo, marami nagtatatambay sa inyo kung sino-sino na hindi nyo naman kilala, kung hindi nyo naman alam kung ano mga dala ng enerhiya. Hay! Ano nga impacto talaga kayo? Tinan nyo itong dalawang to. Tinan nyo, sige, pag nadali mo yan. Tapos itong wading-wadi pa itong impacto itong si Magdalena. Yan o. Oh. Ay pagka yung sinasaway mo, umiihi, biglang nakakaihi. Ayan, kahit saan na lang sumisirit ang ihi. Talaga. Talaga. Hindi niya makontrol yung ano niya, parang mayroon siyang anxiety na parang naiihi siya sa takot siguro sa bunganga ko pag nagsisigaw ako. Pag sinisigaw ko, kinapaihi. Nakalkan naman dyan. Ito naman eh, map ng map. Siyempre, rimarin pagka may mga ihihi, mapanghi yun. Visit talaga itong mga aso to eh. Yung aso, pusa, lahat na lang sila. Sama-sama. Hayaan mo na. Hayaan mo siya doon. Siguro nakahanap na naman ng lalaki yan. Siguro nakahanap naman ng lalaki yan si Ligaya Alishabu. Gusto na naman magpa-ano niyan. Magpa-bang-bang. So ito hamak mahal. Ulitin natin. Ito po ang ating luyang itim. Pwede nyo pong ilagay yan direkta na itatanim natin sa lupa o pwede din po sa paso. Yan katulad niyan. Ito yung regalo sa atin ni Madam X, binigay sa atin to. Kaya lang parang siyang natutuyo nga eh. Siguro yung nasobrahan to sa tubig. Ayaw din kasi niya na masyado maraming tubig. Ayaw din niya masyadong tuyong-tuyo ang luyang itim. Kailangan i-balance lang hamak maritiyang. Yeah, so ito po yung main door po ninyo. Maganda dito kayo maglalagay. Diyan, malapit. Daan lang dito kasi. O ito na yung gate nyo o harapan ng gate. Kasi parang halimbawa kayo puntahin ng mga tao kung sino-sino yung daling nandiyan sa bahay nyo. Pumupunta na hindi naman alam kung ano-anong mga daladalangan nilang mga negative na enerhiya, maaari kasi nilang maiwan niya sa bahay po ninyo. Kapag kakalbawa kayo po, meron kayong luyang itim na ganito, kukontrahin niya yan. Dito pa lang sa gate, biblabak na niya, ibablock na niya. Kapag kaganyan na meron siyang nare-detect ng mga negative energies, dito pa lang po sa harap ng bahay nyo, sa labas ng bahay nyo, kukontrahin na niya yan, i-repel na niya para hindi na makapasok sa loob ng bahay nyo. Kaya dapat ang ating mga luyang itim dito po sa trangkahan ng pintuan nyo ilalagay. Yan po yung the best location o position ng ating mga luyang itim. Meron pa po isang klase po ng luyang itim. Ito nga yung sinasabi natin yung Sorsogon variety. Meron pa yung sinasabi, ito na po, yung atin naman pong Benguet variety. Yung kulay green po ang dahon, pero luyang itim din po ito. Kakaiba po kasi ito kasi malalaman nyo na luyang itim siya kasi nasa gitna po nung laman niya, nung pinakalaman niya, yung mga, anong tawag dito? Anong tawag dito sa laman niya? Ano ba yung tawag sa laman ng mga luya? Bulb ba yun? Hindi, sibuyas yun eh. Yung mga, yung laman. Pag binuksan yung hiniwa nyo yan, may makikita kayong guhit na kulay itim. Yun po yung pagkaitim niya. Tapos sa dahon po niya, kulay green siya. Pero sa gitna po ng dahon niya, merong linya o guhit na kulay itim kayo makikita. So yun po, palatandaan nyo na isang variety po siya ng luyang itim. Luyang itim din po ito. Pero ito po yung kasi mga locally na common na luyang itim. Ito ganito po. Ito po kasi bihira lang po kasi ito. Itong klase ng luyang itim. Tsaka ito mas mahal. Mas rare pati ito. Tingnan ito. Ang luyang itim kahit po yan walang lupa. Buhay yan. Sumisibol siya. Tingnan nyo ito. Walang lupa yan pero sumisibol. Hamak kumayong tiga. Ito napakatagal na ito. So ito siya. Pakita ko sa inyo yung isa ha. Nakumpul-kumpul na eh. So ito. So, ganyan. So, tingnan nyo, walang lupa pero may ugat, nagkakaugat, tapos sumisibol. Ibig sabihin, buhay siya. Siyempre, buhay nga nasibol eh. Di, how much more kapag ito po itinanim natin sa lupa, lalago agad ito. So, ganyan. Ito kasi, ito yung ating stock dito. Yan. Kung halimbawa gusto nyo pong maka-order nito, yan, meron tayo nito, ganito, na pinapa-order na ganito. Luyang itim po ito. Pwede kayo mag-place ng order po ninyo at ito po ipadadala ko sa inyo, ha, makumayag kayo. Ganyan, may mga sibol na. Mag-order na kayo. Ito, ang ganda itong isang sorto nyo, ang haba na, Yan, luyang itim niya. Itatanim nyo na lang ito, ha, makumayag nga, pagka ipinadala ko sa inyo. Ganito po siya o-orderin. Hindi na po kasi tayo nagpapa-order nung katulad nung dati, na mga nakapaso-paso yung may mga dahon-dahon na, hindi na po kasi mahirap kasi magpa-ship ng ganon. So ito na lang po ganito, kasi ito po pagka ganito naman, buhay na rin po siya at madali-madali na siyang lumago. So kung halimbawa gusto niyo po maka-order ng ating mga luyang itim yung ganito po, pwede na po kayo mag-place ng order po ninyo, ha, makumayag tiga. So ito po yung ating mga luyang itim ngayon, available po siya sa mga ibig po na
atikahan to, i-PM nyo lamang po ako. Padadala ko po sa inyo, ha, mga kumari kong tigang. So, ganun. So, mainam talaga, ha, mga kumari kong tigang. Kung po merong mga hatanim na luyang itim dyan sa mga pukuran po ninyo, yan po ilagay nyo po sa harapan po ng bahay po ninyo, malapit sa mga main door po ninyo, sa mga main gate, para ma-ward off natin yung mga sinasabing mga negative energies na yan na maaari pumasok sa bahay natin at yan magdadala sa atin ng mga sinasabing mga kamalasan. Yan, ibablock na agad yan ng ating mga luyang itim pagka na-detect nila, hindi na makakapasok sa bahay natin. Tsaka, sinasabi po ng luyang itim, takot nga dito lang yung mga sinasabing mga mangko. Oh, talaga ba? Bakit ako hindi ako takot dito? Hindi ako mangko, ha? Excuse me. Yan. Ewan ko, totoo yan, sinasabi lang na pagka daw may luyang itim ka sa bahay nyo, yung mga sinasabing mga maldisyon o sumpa, yung mga curses ng mga tao, na may mga masamang hangarin sa inyo, yung may mga masamang dalangin o sumpa nga, hindi yan tumatalab sa inyo, tumatalbog yan, nakokontra nila kapag meron kayong halamang luyang itim dyan sa mga pamahay po ninyo. Pero wag na wag po kayong hihingi, ha, mga kumarikitingan ng luyang itim kasi sinasabi po na bihira lang daw po kasing mabuhay ang luyang itim. Kapag kayan po hinihingi, mas maganda po yan ninanakaw. Kapag kukuha kayo ng luyang itim, nakawin nyo. Bumunot na lang kayo bigla. Bawa ito. Ayaw na. Puro sa pagkagnakaw. Bawa ito yung luyang itim. Kaya madami yan, no? Madaming puno. Abay, bumunot ka na lang bigla. Tapos tumakbo ka na. Yun. Yun ganun daw po ang pagkuha ng luyang itim para siya po mabuhay. Nanakawin nyo. Abay. Nanakaw. So, yun po, mga kapatid, tungkol po sa ating luyang itim. Subukan nyo po ito. Kung halimbawa kayo po wala pang mga alagang luyang itim dyan sa mga bakuran po ninyo, sa bahay ninyo, subukan nyo ito, ha, mga kumain niya. Kasi syempre sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung sino yung mga sinasabing mga naiinggit sa atin, yung may mga dalang maldisyon at sumpa na maaaring tayo pinapatawa na, hindi pa natin alam. Tayo binabackpipe na, o tayo sinasaksak na sa likod, hindi pa natin alam. So pag meron tayo nito, mga luyang itim, makokontra nila yan. Hindi tatalab sa atin yung mga sumpa nila, yung mga maldisyon nila, para tayo po malasin. Oh, ganun pala. Opo, hamak malikot yan, kaya subukan niyo po ito. Oh, so ito hamak malikot yan. Sana po may napunod ng mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra ng mga sinasabi mga kamalasan na yan. And with that, mga kumarik ng tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye, mga kumarik ng tigang. Ayaw, diba? Ay! Si Magdalena, napakulit talaga Kalkal ng kalkal sa likod ko. Nakaka-rindi naririndi ako, mga kumahalik na nare-stress ako. Kasi napakulit ng asong to